Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul, and all that is within me. Thank His holy name. And now let us sing, praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul, and all that is within me. Praise His holy name, and all that is within me. Praise His holy El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you sing the Son of Abraham. Through the power of your hand, you turn the sea to dry land. To the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Purihin ang pangalan ng bugto mong anak na sa Jesucristo, ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Hallelujah, Hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah was to be, though your word contained the plan, they just could not understand. Your most wholesome work was done.
makapangyarihan sa lahat, Ama naming nasa langit. Lumalapit po kami sa iyo ngayon at dumadalangin. At buong puso, Diyos, nagpapakumbaba na humihingi, O Diyos, ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala. Linisin mo ang puso namin, Panginoong Hesus, sa pamagitan ng banal mo dugo at pagkalooban kami ng pusong tulad ng puso mo, Panginoong Hesukristo. Nang ang iyong mga salita'y lubos makapanahan sa puso po namin at ang pag-ibig mo, O Diyos, ang siyang pumuno sa bawat isa po sa amin. Dalangin namin, dakilang Ama naming nasa langit, sa pamamagitan ng iyong mga salita, patuloy niyo pong linisin ang puso ng bawat isa sa amin ngayon na lumalapit po sa iyo, upang ang aming mga dalangin ay tunay, O Diyos, na iyong pakinggan at may pagkaloob sa amin. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narino na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Purihin ang Panginoon, nandiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, halina na iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Tanging lakas at pag-asa, naririto sa tuwina, nakahandang tulungan na. Alleluia, lagi na siya ang kasama sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Purihin ang Panginoon. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas, Kabanata 18, simula talata 9 hanggang sa mga sumusunod na talata. Sinabi rin niya ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humahamak naman sa iba. May dalawang lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa na may publikano.
Tumindig ang Pariseyo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga mandaraya, mga ngalunya, o kaya katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo, nagbibigay ako ng ikapo ng lahat kong kinikita. Samantala ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa. Sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan po natin ang Panginoon. Ang sabi po sa isang bahagi, sa isang talata, at sinabi ko sa inyo, at sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos. Purihin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sinong gustong kalugdan ng Diyos? Okay, lahat ng gustong kalugdan ni Lord, pwede nang maupo. Muli isang mapagpala at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat sa ating dakilang El Shaddai at muli na naman tayo po ay narito para patuloy na mapakinggan ang salita po ng Diyos. Amen? Kanina po sa ating pong napakinggan sa pangalawang pagbasa, ipinapahayag at kasama po sa humili ni Father po ay kung gaano ka mahabagin ang Diyos. Amen? Ang puso ng Diyos na kung saan po ng ating Panginoong Kristo na punong-puno ng pagmamahal para po sa atin lahat. Minsan meron tayong sinasabing malayo man, malapit din. Hindi po ba? At yan yun ang ating tatanawin ngayon dito sa ating pong ebanghelyong tinunghayan na kung saan tila baga mayroon pong kalalagayan ng sandali na yan, malayo pero parang malapit siya ang malapit. Ano? Ayan. Lahat tayo po ay lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Na ang pananalangin po ay pagkilala natin sa Diyos. Amen? Pagkilala natin na kung saan ang Diyos na ito ay walang kapintasan. Wala tayong maipinta sa Diyos pagdating po sa kabutihan, sa kabanalan, amen, sa pagmamahal. Lahat na lang, wala tayong maipinta sa ating Panginoong Hesukristo na tila bagang walang katulad ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng pagdating sa kapangyarihan, wala namang papantay sa Kanya. Amen? Kaya Diyos po siya sa buhay po natin. Na pagdating naman po mga kapatid sa magagawa, alam po natin na walang makakapantay sa kabutihang magagawa ng ating Diyos. Wala tayong maipipinta sa Kanya, lalo na isa siyang Diyos sapagkat alam natin wala po siyang kasalanan. Amen. Ni kasalanan ay hindi po, ay tawag po nito walang bahid na kasalanan. At subalit mga kapatid sa ating Panginoong Hesukristo, dito po sa ating pong tinunghayan, may dalawang tao po dito na kung saan ay lumapit sa Panginoong Hesus at nananalangin na paano po sila po lumapit nung sandali po na yan. Makikita po natin yung dalawang kalalagayan ng puso ng taong lumalapit sa Diyos. Yung isang tao po ay panatag ang kanyang kalooban. Ito po yung Pariseyo. Amen? Yung isa naman po ay talagang nababagabag ang kanyang kalooban at ito naman po yung publikano nung sandali pong iyon. Subalit po mga kapatid, sa dalawa na ito, anong makikita natin na kung saan ay wala silang pagkakaiba? Ang isa po, lumalapit na panatag ang kalooban, yung isa naman nababagabag. Subalit, anong mayroon sila na kung saan, mga kapatid, ng sandali po na yan, wala silang pagkakaiba sa kanilang paglapit sa Diyos? Ang isa po, na wala silang pagkakaiba, pareho silang makasalanan. Amen. Hindi lang nakikita ng isa. Amen. Yung kanyang pagkakasala
na kung saan sa harapan ng ating Panginoong Kristo. Dito sa Ebanghelyo na to, mayroong nais abutin ang Diyos sapagkat ang sabi po dito, sinabi rin niya ang talinhagang ito sa mga taong ang tingin sa sarili matuwid at humuhusga naman sa iba. Amen? Na ang Ebanghelyo po na ito, nais ng Diyos abutin yung puso po ng mga taong mapagmataas. Hindi niya gustong abutin yung puso ng Pariseyo nung sandali na yan dito sa gospel po dahil hinahalimbawa niya lang yung Pariseyo. Pero nung sandali na yan, ang nais abutin ng Diyos na puso ay yung mga taong nakikinig sa Kanya sa Kanyang paligid na maari nakikitaan ng Panginoong Jesucristo ng may kataasan, may pusong tulad ng Pariseyo. Amen, na Kanyang ginagawang halimbawa nung sandali po na yan at maaari mayroon siyang natatanaw na ganitong kalalagayan ng mga tao kapag lumalapit o nananalangin sa ating Diyos. Ang layunin ng ating Panginoon siguro ay, kagaya ng itong sinabi niya, ay sinasabi niya lang ito, ipinakikita niya yung talinhaga nito para doon sa mga tao na ang sabi po ay mataas ang tingin sa sarili, matuwid ang tingin sa sarili at humahamak sa iba na nais ng Panginoong Hesus abutin ang puso ng mga taong ito na yung kanilang pananaw na iyan ay itama lamang. Amen? Nais ng Diyos itama yung kanilang pananaw, hindi sila nais ng Diyos husgahan sa kanilang kalalagayan ayan, sa kalalagayan ng kanilang puso, hindi po sila nais ng Diyos husgahan, kundi nais ng ating Panginoon Kristo na sila ay matulungan. Amen? Na mailagay, maitama ang kalalagayan ng kanilang puso kapag sila'y humaharap sa ating Diyos sa oras na sila po ay nananalangin. Amen. Kaya yung mga tao na yun sa paligid na yan, na kung saan yun ang tingin sa kanilang sarili, sila po yung nais abutin ng ating Panginoong Jesucristo. Baka minsan tayo na yung gusto ni Lord. Baka minsan puso na natin ang gusto ni Lord abutin. Amen? Baka minsan sa atin niya na nakikita ito. Hindi po ba? Kasi minsan mga kapatid ay minsan tayo minsan tinutukoy minsan baka tayo na po ang tinutukoy ni Lord kasi minsan maari ay kumpiyansa na rin tayo sa ating sarili. Bakit po? Kasi lingkod tayo eh. Amen? Kaya minsan maari kumpiyansa na tayo sa ating sarili. Pero dito po makikita po natin ay minsan po ang tao na to ay malayo. Yung publikano malayo kay Lord, di po ba? Buhat sa malayo, hindi pa makatingin sa langit, hindi makalapit kay Lord. Di ba? Buhat sa malayo. Minsan, bilang, kagaya ito, naglilingkod tayo sa Panginoon, nakikinig ng salita ng Diyos, madalas lamang ng simbahan. Di po ba? Minsan, may mga tao nakikita tayo na tila baga malayo sila kay Lord. Sino itong mga taong ito? Yung tila bagay, hindi mo nakikita nagsisimba. Amen? Hindi nakikita nagsisimba, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo, na minsan, nasa isip natin, minsan, kailan pa sila lalapit kay Lord? Kailan pa kaya iyan magbabalik loob kay Diyos, sa Diyos? Amen? Darating na si Kristo, hindi pa nagbabalik loob. Kailan pa kaya? Di po ba? Pero minsan, yung ganong pag-iisip natin, parang panghuhusga na din iyon. Amen? Na hindi natin alam, kagaya kasi dito yung publikano, malayo siya kay Lord, pero yung puso niya ang malapit. Minsan naiisip natin, maari itong mga taon to, kailan pa kaya sila magbabalik loob kay Lord? Kailan pa nila iiwan yung mga ginagawa nilang iyan? Amen? Na tila bagay tanaw natin, napakalayo nila kay Lord, ikumpara kay sa atin na laging laman ng simbahan. Amen? Pero hindi natin tiyak. Baka yung malayo na yun nasa tingin natin, hindi nakakalapit, yun ang totoo. Ang puso sa harapan ni Lord. Amen? Kaya si Lord minsan nagpapaalala lang po sa atin, baka tayo na minsan ang tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Na minsan nagiging panatag na tayo sa harapan ng ating Panginoong Kristo kasi nakikinig na tayo, ganito na yung ating kalalagayan na tila baga ay nakakapaglingkod sa ating Panginoon.
Subalit, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, maging itong mga Pariseyo na to, alam natin, mga lingkod din po ito ng ating Panginoon. Amen? Pero nung sandali na yan, hindi po sa kung saan ang Diyos ay galit sa mga katulad nila, kundi ang Diyos ay nagmamahal sa mga katulad nila na nais lang ng Diyos abutin ang puso nila at ilagay sa tamang kalalagayan sa harapan ng ating Diyos upang na kung saan tayong lahat ay magiging karapat-dapat sa paningin ng ating Panginoong Hesukristo. Palakpakan, papurihan natin ang ating Panginoong Hesus. Dalawang uri ng tao yan, Pariseyo po. Anong imahe ng Pariseyo sa lipunan na kanyang kinaroroonan? Siya po yung tao na kung saan ay relihiyoso. Religious po siya. Amen? Laman ng simbahan at pangalawa po, tagapagturo ng batas. Amen? Mga pagturo ng mga kautusan, mga kapatid ng ating Diyos. Subalit alam po ng Pariseyo na ito yung kalooban ng Diyos kasi sila po ay tagapagturo. Minsan lumapit ang mga alagad ng Panginoong Hesukristo sa kanya at sabi nila, turuan mo kami na manalangin tulad ng ginagawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Turuan mo kami manalangin. Nung turuan sila ng Panginoong Hesus manalangin, ang sabi po ng Panginoong Hesukristo, ganito kayo manalangin, Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo. Amen? Yung panalangin na yun, panalangin din naman ng Pariseyo. Amen? Nung nagsimula siya manalangin, mga kapatid, ando doon yung panalangin ng pasasalamat, naroon yung panalangin ng pagpupuri. Amen? Kasi ang sabi po, kapag kayo manalangin, itong gawin nyo, di ba? Purihin, magbigay kayo papuri. Sabi nyo, Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo, papuri, sambahin, pagsamba. Amen? Ginawa din naman yun ng Pariseyo. Ang problema lang, hindi para sa Diyos yung papuri niya. Amen. Kundi lahat ng kanyang binanggit nung oras po na yan, pero alam niya na kapag lumapit sa Diyos, yung panuntunan na ito, dapat yung mga papuri na ito, dapat ay paglapit pa lang, ibinibigay na natin sa Diyos ang papuri. Amen? So, balit nung sandali na yan, yung mga papuri mayroon po, nung sandali na yan, ang taong ito ay para po sa kanyang sarili at hindi para sa ating Diyos. Amen? Wala siyang kahilingan sa kanyang panalangin. Wala siyang kahilingan sa kanyang panalangin, kundi nagpinuri niya yung sarili niya sa harapan ng Diyos. Pangalawa po, ay ginamit niya ang panalangin ng oras na yan para husgahan ang kanyang kapwa. Amen? Ginamit niya yung panalangin para husgahan ang kanyang kapwa na sandali na yan, ang nakikita niya, hindi po yung kanyang sarili, kundi yung iba ang kanyang nakikita. Sandali po na yon. Dahil tiwala minsan tayo, tiwala po ang tao na to sa kanyang sarili, hindi siya nanalangin na tulungan siya ng Diyos. Hindi siya nanalangin na patnubayan siya ng Diyos o gabayan siya ng Diyos. Hindi rin po siya nanalangin nung sandali po na to para na kung saan yung lahat ng magiging hakbang niya ay isang guni sa ating Panginoon. Amen? Hindi niya nahiningi yon, hindi yon ang laman ng kanyang panalangin. Bakit po? Tiwala na siya sa kanyang sarili na lahat ng kanyang ginagawa ay matuwid. Lahat ng ginagawa niya ay tama. Amen? Minsan tayo po nananalangin, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo na sa ating pananalangin po ay mas maganda kapag isinasangguni natin yung ating mga plano sa buhay. Na sabi nga sa aklat ng Kawikaan ay isang guni mo yan sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Malakas na papuri. Na sabi po dito sa aklat po ng Kawikaan Kabanata 6, siya'y sanggunuin sa lahat mong balak at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Amen? Na kapag sinusangguni natin si Lord sa ating mga dalangin, hinihingi natin, Lord, tama ba itong gagawin ko? Amen? Tinitiyak natin, sinasangguni natin, sinasabi, Lord, tama ba itong gagawin ko? Para kung hindi tama, at makita natin hindi tama, hindi natin dapat ipagpatuloy. Amen? Pero kapag tama, dapat natin ipagpatuloy po iyon. Ipinapakita sa atin, inilalapit natin sa ating Panginoong Hesus, Lord, kung hindi po ito tama, huwag mo ipahintulot magawa ko. Pero kung ito, Lord, ay tama ito, ayon sa kalooban mo, samahan mo ako para magtagumpay ako. Di po ba? Yan ang ating mga dalangin. Pero yung publikano na to, hindi na po ganun ang kanyang dalangin, sapagkat para sa kanya, anumang gagawin niya,
yun ang matuwid, yun ang tama para sa Pariseyo pong ito. Amen. Ang publikano naman, ang kanyang imahin po nung sandali na yan ay kinamumuhian siya ng lipunan na kanyang kinaroroonan, hindi siya katanggap-tanggap sa lipunan na kanyang kinaroroonan. Na ang sabi po dyan, hindi siya makatingin sa langit para bagang walang mukhang iharap sa Diyos. Walang pagmumukhang inihaharap sa Diyos ng sandali na yan, bagkus dinadakukan po yung kanyang dibdib. Naranasan nyo na ba yan? Na minsan dinadagukan nyo yung inyong dibdib na para bagang sising-sisik kayo. Bakit ba ako naging ganito? Amen? Na makikita mo ikaw mismo para bagang nakikita mo mismo ikaw mismo para yung sarili mo nakikita mong hindi talaga karapat-dapat. Amen? At yun ang kanyang tinatanaw na tila baga dinadagukan yung dibdib niya, maaari na sabi niya, bakit ako ganito? Bakit ko ito nagawa? Bakit ganito ako kasama? Amen? Na tila baga daman-daman niyang wala siyang pagmumukhang na maihaharap sa ating Diyos. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Kristo. Ang taong may pusong nagsisisi ay alam natin, yan ang pusong nagsisisi, yan ang tunay na mahalaga sa Diyos. Sapagkat hindi siya naparito para po sa mga matuwid, kundi naparito ang Panginoong Hesus para sa makasalanan. Amen? Ang mga makasalanan ang nais niyang abutin, ang mga makasalanan ang nais niya na magbalik loob sa ating Diyos. Kaya mas kinalulugdan ng ating Panginoong Jesucristo ang dalangin na kung saan nagpapakumbaba at kinikilala ang kanyang mga pagkukulang. Amen? Diba? Huwag natin sabihin kay Lord, kasi sila Lord, kaya ako nagkaganito kasi sila eh. Di po ba? Huwag natin sila tingnan, kundi ang ating tingnan mismo yung ating sarili sa harapan po ng ating Diyos. Na ang layunin ng ating Panginoon sa pangitan po ng publikano na ito ay abutin din ang puso ng mga makasalanan na huwag silang matakot lumapit sa Diyos. Dahil kahit anong daming kasalanan mayroon tayo, nais ipakita ng Panginoong Kristo sa mga taong makasalanan sa tingin ng mga lipunan na sa kanilang kinaroroonan na sila hindi karapat. Dapat sila po ay marumi, sila ay makasalanan, pero para sa Panginoong Kristo pinaparting sa kanila, sa Diyos huwag kayong matakot lumapit. Amen? Sapagkat ang Diyos ay handang patawarin gaano man karami ang ating nagawang mga kasalanan. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos na buhay. Kaya ang publikano'y umuwing walang sala, umuwing kinalulugdan ng Diyos, umuwi na kung saan nagiging malinis sa paningin ng Diyos. Amen? Kanina po, yung Pariseyo, ang tingin niya malinis siya sa harapan ng Diyos. Pero nung umuwi sila, nagkabaliktad, yung isa ang malinis. Amen? Sabi ko nga po, malayo siya, hindi siya makalapit. Pero minsan, mayroong tinatawag malayo man, pero malapit din. May mga tao na minsan malayo sila sa atin, pero sila ang malapit sa puso natin. Meron bang ganun sa inyo? Purihin natin ang Panginoong Yesus. Malakas na papuri para sa ating Panginoong Kristo. At yan yung ating Panginoon ng sandali na yan, ang kalalagayan ng dalawang tao na to. Merong isang malapit pero malayo siya sa puso ng Lord. Merong isang malayo naman, pero yung malayo na yon ang tunay na nagiging malapit sa puso ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang Panginoong Yesus. At nilinis po siya ng ating Panginoong Jesucristo na alam po natin, ang tunay na kabanalan, mga kapatid, ay wala sa panlabas na anyo. Ang tunay na kabanalan ay nasa kalalagayan ng puso ng tao na kung saan pinatawad ng Diyos, kinaawaan, kinahabagan ng Diyos. Amen? Nasa pamamagitan ng awat habag po ng Diyos na yan, nakamtan niya ang kapatawaran. Kaya yung pagpapatawad na yan ng Diyos ang nagiging daan para tayo magkaroon ng magiging banal sa paningin ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus. Umuwi po yung isa na hindi man lang kinalulugdan ng Diyos. Bakit hindi siya kinalulugdan ng Diyos? Kasi umalis siya sa harapan ni Lord na kung saan
makasalanan pa din kasi wala siyang pinagsisisihan. Amen? Maalala ko yung pagdating dito, naalala ko yung kwento ni Brother Mike, di ba, yung mga nagnakaw doon sa sa construction niya, di po ba, na ninanakaw yung kurudo ng kanyang mga bulldozer po doon. Na isang araw, nahuli ng mga pulis yung magnanakaw. Tinawagan si Brother Mike, nahuli na namin yung mga nagnanakaw. O tinawagan, sabi ni Brother Mike, kausapin ko. Ang tanong, nagnakaw ka ba? Opo. Opo sir, patawarin niyo po ako. Hindi, sabi sa pulis, pauwiin mo na yan. Kinausap yung isa, nagnakaw ka ba? Opo sir, patawarin niyo po ako. O di pinauwi. Sabi sa pulis, pakawalan niyo na yan. Yung isa kinausap, ikaw nagnakaw? Hindi po ako nagnakaw. Sabi sa pulis, bahala na kayo dyan. Hindi daw siya nagnanakaw. Kayo nakahuli dyan. Di po ba? Kaya hindi mapatawad kasi wala namang inaaming pagkakasala. Pero yung mga umami ng pagkakasala, pinatawad. Amen? Kaya umuwi na wala ng kasalanan. Panatag na ang kalooban. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo na tayo ba minsan kapag tayo nananalangin, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, sa ating panalangin, ba tunay ba tayo nagpapakababa sa harapan ng Lord o nagmamakataas? Amen? Ulitin ko po kanina, may mga panalangin tayo minsan dapat natin isangguni kay Lord. Amen? Na kapag sinangguni natin kay Lord, inaalam natin kay Lord, hiningi natin, Lord, tama ba ito? Amen? Kung tama ito, gagawin ko. Kung hindi naman tama ito, Lord, huwag mo ipahintulot na kung saan magawa ko ito. Amen? Nasa atin minsan, marami tayong mga plano sa buhay na ayaw natin minsan isangguni kay Lord kasi ayaw natin saklawan tayo ni Lord sa ating gagawin. Amen? Ayaw natin saklawan tayo ng Diyos. Kung tayo po may mga balak po sa buhay natin, may mga planong hindi natin inilalapit sa Diyos, kapatid sa ating Panginoong Kristo, pwede tayong umalis sa harapan ng Diyos na hindi kalugod-lugod sa Kanya. Bakit po? Kasi yung plano mo na yon na hindi po kalugod-lugod, maari yon ay hindi, kung yun ay hindi maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, tiyak yun ang gagawin mo. Amen? Kaya aalis ka sa harapan ni Lord na kung saan nakikita ng Lord kung ano ang laman ng puso po natin. Amen. Lalo na matapos tayo lumapit kay Lord, manalangin, tapos mayroon tayong gagawin na hindi natin sinasangguni kay Lord, okay lang siguro kung yung gagawin natin halimbawa ay hindi makakasama sa sino man, kung walang maaapektuhan na tao. Amen? Diba? Kung makakabuti po sa iyo, maganda. Pero kung yun makakabuti din sa iyo, pero may ibang tao, maaring matatanaw natin na pwedeng maapektuhan na hindi magiging magandang apekto po sa kanila, sa ating mga balak po na yan, malamang sa malamang, aalis tayo sa harapan ng Diyos na hindi tayo kinalulugdan. Amen? Hindi pa rin tayo nagiging kalugod-lugod dahil minsan ayaw natin, minsan isangguni yung mga nais natin sa Lord para na kung saan hingin yung paggabay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Dito po, may nais po akong ipakita po sa inyo dito. Ito po si Naaman. Kilala nyo ba si Naaman? Ito po sa Biblia po, si Naaman po ay isang dakilang pinuno ng mga sundalo sa Syria na may karamdamang ketong. Noong panahon ni Eliseo, lumapit siya kay Eliseo na inutusan siya ni Eliseo na lumusong sa ilog Jordan ng 7 beses para gumaling sa kanyang karamdamang ketong. Nung sundin ito ni Naaman, siya po ay gumaling sa kanyang karamdamang ketong. Ngayon po, si Naaman ay lumapit ulit kay Eliseo nung siya'y gumaling. Ito ang sabi niya, si Naaman at ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Ang sabi niya, napatunayan ko na walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Dito po kinilala ni Naaman, nung sandali na yan, si Yahweh, ang Diyos na kung saan kinikilala ng bansang Israel. At sa talatang 7 o 17, itong sinabi po ni Naaman. Ang sabi ni Naaman,
hindi na ako maghahandog sa ibang Diyos maliban kay Yahweh. Amen? Hindi na ako hahandog sa Diyos maliban kay Yahweh. Sa talata po 18, ito po pakinggan po natin. Sa talata 18, ang sabi niya, sana ay patawarin niya ako sa gagawin ko. May sinasabi si Naaman, habang kinakausap si Eliseo, ang kanyang sinasabi, sana patawarin ako ni Yahweh sa gagawin ko. Amen. Meron siyang gagawin na sa tingin niya ay magiging mali sa paningin ng Diyos, pero bago niya palang gawin ay hinihingi niya na nawa maunawaan siya ng Diyos sa gagawin niyang ito. Amen. At ano yung gagawin na yon ni Naaman? Itong sinasabi po sa talata po 18, at sana'y patawarin niya ako sa gagawin ko kasi pupunta ang aking hari sa Rimon upang sumamba. Isasama niya ako at kasama ring luluhod. Sana patawarin ako ni Yahweh sa aking pagluhod sa templo sa Rimon. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Dahil si Naaman taga Syria, at ng sandali na yan, may mas nakakataas sa kanya at nakakataas sa kanya ay yung hari. Kaya pag dating ginagawa ni Naaman, sumasamba siya doon kasama ng hari. Amen. Ngayon nakilala niya na si Yahweh, ayaw niya na sumamba doon. Amen. Ayaw niya sambahin yung sinasamba niya dati na kasama yung hari. Kaya para po kay Naaman, sabi niya, sana wag magalit si Yahweh. Amen. Sa gagawin ko, trabaho lang. Narinig niyo po? Ang sabi niya, trabaho lang ito. Dahil may kasama ako ng hari, nasa ilalim ako ng kapangyarihan ng hari, hindi maiwasan na kung saan sasamahan ko siya, at yung dati naming ginagawa, hindi ko maiwasan na hindi gawin. Amen. Na kung saan, hindi na yun ang Diyos na kikilanlin ko para handugan, para sambahin, kundi ang Diyos ng Israel. Kaya na, sabi niya, ang tunay na itong Diyos ng Israel, sana wag magalit sa akin. Amen? Dahil ang sabi niya, trabaho lang ito. Lord, trabaho lang. Amen? Pero wala ito sa puso ko. Ikaw ang tunay na nasa puso ko. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Na dyan po minsan, mayroon tayong mga balak na dapat natin isangguni kay Lord. Amen? Amen? Kasi kapag hindi natin yan isinangguni kay Lord, baka minsan mayroon tayong masira. Meron tayong masaktan. Amen? At kapag yan po mangyayari sa buhay natin, para baga na kung saan, katulad lang tayo ng Pariseo na humaharap sa harapan ng Diyos, pero pag alis natin, yung ginagawa natin ay hindi kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Amen? Alam niyang hindi kalugod-lugod itong kanyang gagawin, pero ang sabi niya, Lord, patawarin mo ako pag ginawa ko ito. Hindi naman talaga ito sa puso ko. Amen? Trabaho lang. Pero yung trabaho na yun na sinasabi niya, dahil nagpapasakop lang siya sa nakakataas sa kanya. Amen? Ayaw niyang gawin. Diba? Kaya kapag tayo po may balak minsan na hindi maganda, sabihin mo, Lord, ayaw ko tong gawin. Amen? Huwag mo ipahintulot na magawa ko ito. Amen? Kaya napakahalaga na kapag tayo lumalapit sa ating Panginoong Jesucristo, naruroon sa tamang kalalagayan yung puso natin na dapat lahat isinasangguni natin sa Diyos at inaalam kung alin ang naaayon sa kalooban ng Diyos nang sa bawat pag-alis natin sa harapan ng Diyos, taglay-taglay natin yung sandali na yan ang puso na kung saan kinalulugdan ng Diyos. Amen? Bakit kinalulugdan ng Diyos? Sapagkat alam mo wala kang inililihim sa ating Diyos. Amen. Wala kang inililihim sa ating Diyos. Bagkus ng sandali niyan, lahat na gusto mong gawin, sinasangguni po natin at inaalam kung ito'y makapagbibigay kaluwalhatian sa Kanya. Amen. Sabi nga dyan, malayo man yung taong iyon, pero yun ang pinakamalapit sa puso ng Diyos. Amen. Na para sa tingin niya nung sandali na yan, hindi siya karapat-dapat humarap sa ating Diyos, pero nung sandali na yan, yung pagmumukha na yon ang kinalulugdan ng Diyos. Ang pagmumukha
ng natututo magpakababa sa harapan ng Diyos at kumilala sa kanyang nagawang pagkakasala. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, pikit po natin ang ating mga mata. Ama naming nasa langit, patuloy po kaming lumalapit po sa trono ng iyong biyaya at inilalapit namin sa iyo ang aming puso. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng laman ng puso at isipan po namin. Wala po kaming maililihim sa iyo, Panginoong Hesus. Ang tanging kahilingan lamang namin, Panginoong Hesukristo, huwag mo ipahintulot na maging instrumento po kami ng anumang maaring ikakasama ng aming kapwa. Huwag mo ipahintulot, Diyos, na bawat isa po sa amin, Panginoon, na lumalapit po sa iyo ay magiging alipin, Panginoong Hesus, ng anumang gawain, Panginoon, kung saan dakilang Diyos ay makapagpaparumi sa amin sa iyong banal na harapan. Lalo tigit sa lahat, Panginoong Hesus, mga gawain, Panginoong Hesukristo, na maari makasira sa aming kapwa. Tulungan mo kami, Panginoong Hesus, at dalangin namin, pagkalooban mo kami ng bagong puso, Panginoong Hesus. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. May I be like you. May I be like you. Panginoong Hesus, ang tunay na puso sa iyong paningin, sa iyong harapan, ay ang puso na nagpapakababa at marunong kumilala ng pagkakasala, marunong umamin sa mga pagkakamali sa iyong banal na harapan. At ito ang puso, Lord, na ipagkaloob mo sa amin. Yan ang puso na nais namin, Panginoong Hesus.
puso na sa oras nagkamali at nagkasala ay handang humingi ng kapatawaran. Handa magpakababa, O Diyos, sa iyong harapan at aminin ang mga pagkakasala na aming nagawa. Panginoong Hesus, dalangin po namin, baguhin mo ang puso po namin. Nawa, ang pusong meron ka, ang siyang puso po na maging taglay po namin, Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoong Hesus. Salamat sa iyong kabutihan. At hinihiling namin, smitan ng banal mo dugo, hugasan kami sa taglay naming karumihan. Sa mga kataasan, O Diyos, na naghari sa aming kalooban, patawarin mo kami, Panginoong Hesukristo. Sa mga nagawa po namin, O Diyos, na nakasakit, O Diyos, sa aming kapwa, dalangin namin, Panginoong Hesus, patawarin mo kami, Panginoong Hesukristo. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong habag, sa iyong awa, sa iyong pagmamahal, Panginoong Hesukristo. Salamat, O Diyos, na ang pagmamahal mong iyan ang siyang pumupukaw ng aming kalooban, ng aming puso, Panginoong Hesus, upang patuloy kami magpakababa sa iyong banal na harapan. Linisin mo kami ng banal mong dugo, Panginoong Hesus, at dalangin namin, patuloy ka maghari sa buhay po namin. Manahan ka sa puso namin, Panginoong Hesukristo. Huwag mo kaming iwan, Lord. Dalangin namin, ang mga salita mo magpapaalala sa amin, ang mga salita mo na patuloy, O Diyos, magbibigay liwanag sa amin, sa aming puso, sa aming isipan, salita, Panginoong Hesus, na loobin mo marinig namin, O Diyos. Lagi kang gumamit, O Diyos, ng mga instrumento para ang salita mo na yan, O Diyos, makarating po sa amin na huwag po kaming mapawanay po sa iyo. Salamat, dakilang Diyos. Salamat po. Pagpalain mo ang bawat isang naririto ngayon, O Diyos. Ang bawat dalangin ng pusong ito, Diyos, na binago mo, Panginoong Hesus, pinatawad mo at nilinis ng banal mong dugo, dinggin mo, Panginoong Hesukristo, at ipagkaloob ang kanilang mga kahilingan. Taas natin ang ating mga kahilingan sa Panginoon. Panandalian tayong manahimik at ibulong niyo po sa Kanya ang mga kahilingan nais niyong hingin ngayon. Kung ang lalaking iyon ay umuwing kinalugdan ng Diyos, lahat ng panalangin yon ng taong iyon dininig ng Diyos. At yan din ngayon ang nais ng Diyos sa bawat isang naririto sa Kanyang harapan. Ang dalangin mo ay ipagkakaloob niya. Ama, dalangin namin ang aming mga kapatid na may karamdaman, abutin mo, Panginoong Hesus. Si Sister Rose Alihan, O Diyos, dalangin namin ang biyaya ng kagalingan. Pagkaloob mo sa Kanya, dakilang El Shaddai. Sa lahat, O Lord God, ng OFW dito sa Hong Kong, lalo na sa mga prayer partner na may karamdaman, O Diyos, masandali na to, si Sister Terry, Panginoong Hesus, dalangin namin, abutin mo rin po ng pagpalang kamay, dakilang El Shaddai, at ipagkaloob ang kagalingan, Lord. Salamat, dakilang El Shaddai, at patuloy pong ipagkaloob sa amin lahat, sa lahat ng naririto, O Diyos, ang magandang kalusugan at kalakasan, at ang katugunan sa lahat ng kanilang kahilingan. Amen. Pagpalain mo, Lord, ang puso ng bawat isa at panatilihin ito magiging kalugod-lugod sa iyong banal na paningin. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Patuloy kayong samahan ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang linang, salamat ibinigay niya si Jesu Kristo. Salamat sa Diyos na
manatili po tayo nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit na pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Siya nagkahangad ng pagkukup ng kataas-taasan at nanatili sa kalinga niyang makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon muod kang tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos ang tayong ko pinagkatiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang balabay na papa. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ligtas. Iingatan niya, ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin biglaan pagluso pagsapit ng araw, ni sa anong pamang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ng 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at tiyak mo di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mo pinarurusahan, sapagkat si Yahweh ay iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong pag-iingat sa iyong kataas-taasan. Di mo aabuti na ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay, kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka sila magtataas, na hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maano sa mga sabienteng leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, akin niligtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinaman taong kung kikilandin. Pag sila'y tumawag, lagi handa ko na sila'y pakinggan. Akin sasamahan ko may hilay sa saklolohan. Akin niligtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko gaganipala na mahabang buhay at atitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinig ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantayin ang lupay na ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ang bayan na ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako, talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang mga salita ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless us all. See you next Friday and see you tomorrow sa Saikong Secular Church. At sa next Friday po, sa Saikong po tayo.